Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 9, 2024. At ngayong araw is ipagpapatuloy natin yung nasimulan nating series netong mga nagdaang araw or yung tatalakayin nating series para sa linggong ito. Ang series na yun is yung Promises of God's Provision, yung pangako ng ating Panginoon na tutuparin niya yung ating mga pangangailangan, yung mga pangangailangan na ibibigay ni God sa atin pag tayo is nasa Kanya or buo yung pagtitiwala, yung pagkilala, or kumbaga alam natin or sinasabi natin siya na ang Diyos natin, siya yung King of King na kinikilala natin. Ngayong araw is ang Bible verse na tatalakayin natin is yung Malachi chapter 3 verse 10. At ang sabi dito is, "Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, say the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for your blessing until there is no more need." So, ang tatalakayin natin is about yung tithing. Ano nga ba yung tithing na sinasabi ito? Is yung ikasampu or yung 10% ng bibigay natin dun sa ating Panginoon, or yung kumbaga ito yung tinatawag natin na ikapu, na yung blessing na tatanggap natin, yung financial natin, binibigay natin sa Panginoon yung 10% na yun para maging silbi ng kumbaga pag-alay, or yung para siyang binibigay natin para tulong kumbaga dun sa bahay-sambahan na gagamitin para pupurihin ang Diyos. Sa ating teaching is, tithing is not a requirement for us today, but it can be our personal commitment. Yung tithing daw is hindi siya kinakailangan, or hindi siya kinakailangan na requirements para sa ngayon sa mga panahon yun. Pero yung tithing kasi is nagsisilbing pangako, or maaring maging personal na pangako natin sa Panginoon, yung commitment niya na sinasabi na binibigay natin to, or yung commitment na alam natin or sinasabi natin sa Kanya na siya yung sinasamba natin, siya nag-aalay tayo sa Kanya ng mga kahit hindi naman yung buong buo, pero nasa Kanya tayo. Sa pangalawa, tithing can be starting point of giving. Yun, yung ikapu daw is yung maaaring maging simula ng ating pagbibigay dun sa bahay na sambahan, or pagbibigay natin ng oras sa Panginoon. Baga, pinapaunlad natin or tinutulungan natin yung bahay-sambahan na mas pagpurihin or dumami yung matutulungan natin dun sa pagpupuri sa Panginoon. At sa ating teaching, tithing can be means of receiving God's blessing. Yun, kapag tayo daw pala nag-ikapu or nagaganon tayo sa Panginoon, is maaring pala yun yung maging paraan ng pagtanggap natin ng mga pagpapala sa Panginoon. Sa application, practice sacrificial giving not as requirement but because we love God. Yun, ugaliin natin na magbigay ng sakripisyo sa pamamagitan nga nung yan nga, di ba? Gaya ng tithing. Hindi naman kasi sacrifice yun, kasi yung kumbaga yung 10% na ibibigay natin is hindi na malaking bagay. Yun, malaking bagay siya siguro sa atin, pero kung ikukumpara mo dun sa binigay sa atin ng Panginoon, sobrang deep niyan. Kumbaga, kung meron ka namang 100, ano yung ikapun or liga 10% nun, di ba 10 piso lang, na maliit na bagay na ba yun? Yung 90 bibigay ito 10 piso lang bibigay mo. Kailangan marunong tayo magsakripisyo para sa Panginoon. Sa pangalawa, use tithe as the starting point of giving. Ayun, gamitin natin yung ikapu bilang panimulang pagbibigay. Simulan natin to ng unti-unti, makukuha rin natin to pag nasanay naman tayo, talagang normal na saan. Pero kailangan, pag nagbigay tayo mula sa puso, talagang hindi to pilit lang, or kailangan talagang galing talaga to na gusto natin ibigay yun.
So, and last, give generously and let God bless your source of income. Yun, maging bukas palad tayo sa lahat ng bagay. Sa ano nga, kailangan mula sa puso lagi yung maging pagbibigay natin, yung pagtulong natin. Kasi kapag naging ganun tayo, papapalain tayo ng Diyos. Kumbaga, lahat ng pinagkukuha natin kita, mas dodoblihin pa yan ng Diyos kung talagang mula sa puso yung pagbibigay natin, hindi lang pilit. Sa ating discussion, why should we practice sacrificial giving as one our expression of love for God? So, yun, para sa ating sa kasagutan, please comment sa ating comment section para makapag-share tayo ng mga kasagutan, especially Word of God. Sa ating prayer, Lord, I acknowledge that you are the owner of everything. You have been generous to me, and it's just right to give sacrificial and generously as a proper response for the love for me. Lord, I pray that you enabled me to give more than receive from you. Please open the windows of the heaven and pour out your blessing upon me. I also pray that you will open the windows of my heart so that I may become a blessing to my church and the advancement of the gospel. I pray this in Jesus' name. Amen. So, ayun, natapos tayo sa ating Bible verse ngayong araw. Naway may natutunan tayo, mas lumawak pa yung pag-unawa natin kung ano nga ba yung tithing and relasyon natin sa Panginoon. So, maraming salamat sa panonood sa ating Bible verse ngayong araw. And God bless to all.